Ano ang gagawin mo kung kontakin ka ng dayuhang katalinuhan? Siyempre matapos mong tingnan ang mga expired na pagkain sa ref, malamang magugulat ka sa pagsubok na makipag-ugnayan ngayon. Kamakailan, ganun din ang naranasan ng mga astronomo. Isa-isahin natin ang mga nangyari. Tinutukoy dito ang mga hindi pa nalulutas na signal mula sa kalawakan na walang tiyak na pinagmumulan. Pati ang biglaang pagsabog ng radyo na tinatawag na fast radio bursts o fast radio bursts. Namumukod tangi ang mga huli dahil sa paulit-ulit at matagal nilang paglitaw. Dahil ang unang signal ay naitala 10 taon na ang nakaraan. Nakatanggap tayo ng halos 40 radio burst. At ang pinakahuli ay kamakailan lang naitala. Habol. Para magsimula, balikan muna natin ang mga pangunahing kaalaman. Paano pinili ng sangkatauhan ang pagtanggap ng signal mula sa mga dayuhang mundo? Hindi mo pwedeng basta i-tune ang 100 at 4 na tuldok 5 frequency modulation at marinig. Magandang araw, binabati kayo ng Alpha Centaura. Hindi, mas simple lang nangyari. Isang araw, nagtipon sina Kokoni at Morrison na parehong matalino. Si Morrison ay isang Amerikanong astropisiko na nagtatrabaho sa mga universidad ng Massachusetts, California at Cornell. Sa totoo, si Robert Oppenheimer mismo, tagapayo sa agham, ang lumikha ng atomic bomb. Kaya, napagpasyahan ng mga siyentipiko na ang dalas ng libreng hydrogen ang pinakaangkop sa pagtanggap ng signal mula sa mga dayuhan. Ang elementong ito na pinakakaraniwan sa universo ay naglalabas ng radiation sa 21 sentimetrong haba ng alon at madaling tumatagos sa tila hindi matagos na mga ulap ng cosmic dust. Napagpasyahan ng mga astrophysicists na alam na ito ng kahit anong maunlad na sibilisasyon. Kaya doon din sila magpapadala at tatanggap ng mga signal sa nabanggit na dalas. Masyadong kumpiyansa ang kalkulasyon. Pero sa loob ng 50 taon, kakaunti lang ang natanggap nating mensahe mula sa labas. Isang signal ang pumasok sa kasaysayan sa pangalang WO Yawi. Natanggap ito noong 1977, tumagal ng 72 segundo. Ngunit hanggang ngayon ay may mga diskusyon pa rin tungkol sa posibleng pinagmulan nito mula sa mundo. At minsan umaabot pa sa nakakatawa ang mga usapan. May mga nagsabi pa na habang ginagamit ang teleskopyo na malaking tenga, may nakabukas lang na microwave oven sa laboratorio. Gayunpaman, anuman ang dahilan, tumugma ang signal sa inaasahang katangian ng dayuhang pagbugso ng enerhiya. Bukod sa nabanggit na pagtatangkang makipag-ugnayan ng katalinuhang dayuhan, kung sila nga iyon, kilala rin ng agham ang radio signal na SHGB-0 2+14. Ito ay naitala tulad ng WAU ng mga kalahok sa proyekto ng paghahanap para sa katalinuhang dayuhan 20 taon na ang nakalipas noong 2003 taon at itinuturing na pinakamalamang na kandidato para sa artipisyal na pinagmulan. Kung kasali tayo sa isang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan, makikitang naging matiyaga ang mga hindi kilalang nilalang dahil 3 beses nilang sinubukan ito. Tumagal ng halos 1 minuto bawat signal, muli sa dalas ng libreng hydrogen. Saan galing ang signal? Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Libu-libong liwanag taon mula sa daigdig sa pagitan ng konstelasyon ng isda at tupa. May void o kawalan, walang bituin o planeta roon. Pakinggan ninyo, may tanong ako. Sino o ano ang nagpadala ng signal mula doon? Ang pangalawang nakakagulat na katangian ay ang dalas ng signal. Napakabilis nitong nagbago. Kung ganitong transmitter ang ilalagay sa planeta, kailangan umiikot ito ng 40 beses na mas mabilis kaysa daigdig. At oo, hindi talaga lumihis ang pulso mula sa dalas ng hydrogen. Sa lahat ng 3 pagkakataon ay doon talaga ito narinig. Walang gulo, puro ayos lang. Ano kaya iniisip ng mga astronomo rito? Maraming teorya. At hindi lahat ng ito ay may kinalaman sa mga haka-hakang alien. Isinasaalang-alang din ang posibilidad ng aberya sa teleskopyong Arecibo. May ilang astropisiko na naniniwala na baka may natuklasan tayong di pa kilalang malaking pangyayaring kosmiko. Ngunit sa loob ng 20 taon, hindi na ulit nakuha ang signal na iyon. Pakinggan nyo kung gaano ito kakaiba at hindi pantay ang tunog.
Hindi ba parang may mga tunog na parang boses na naririnig sa gitna ng ingay? Baka noong taong 2003, may isang tao na nagtangkang makipag-ugnayan sa atin mula sa napakalayong distansya ng mga taon ng liwanag para bigyan tayo ng babala tungkol sa mahihirap na panahong darating sa mundo? Sino ang nakakaalam? Dito na ba natapos ang lahat? Hindi ganoong kadali. Pagdating ng taong 2023, muling nakatanggap ng signal ang mga astrophysicist sa hydrogen frequency mula sa galaxy na Sloan Digital Sky Survey J0826 plus 56 30. Napakalayo nito, nasa 8 at 8 bilyong taon mula sa daigdig. Ibig sabihin, nagsimulang maglakbay ang liwanag mula sa bagay na ito 5 bilyong taon bago pa man mabuo ang ating planeta. Ang signal ay nasagap ng isang napakalaking teleskopyo na matatagpuan sa India, sa estado ng Maharashtra. Dati, mga mensahe lang mula sa kalapit na galaksya ang natatanggap natin. Pero ngayon, bigla na lang galing na mismo sa sentro ng universo. Totoo. Sa pagkakataong ito, nakatulong ang epekto ng gravitational lensing na maraming beses na nagpalakas sa signal, kaya ito ay nakarating sa atin. Ang totoo niyan, malapit sa dinaraanan ng kosmikong mensahe ay mayroong napakalaking kumpol ng mga bituin. Ito ang tumulong para makarating ang signal. Ano pa ang alam natin tungkol sa mga fast radio burst signal o mabilisang pagsiklab? Sa totoo, kaunti lang ang alam natin dito kahit masigasig itong pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang mga ganitong radio signal ay madalas mula sa malalim na kalawakan, kaya puro hula lang tayo sa pinagmulan at dahilan nito. Pero dahil paulit-ulit ang ilang pagsiklab, tinanggal na sa listahan ng hinala ang mga teoryang nagsasabing dulot ito ng mapaminsalang pangyayari. Halimbawa, sa isang eksperimento sa Canada mula 2018 hanggang 2020, naitala ang 38 pagsiklab ng radyo signal. Sana'y wala namang kakaiba, pero ang ilan dito ay hindi basta nangyari, kundi may kapansin-pansing regularidad. Kunwari, kunin natin ang maalamat na signal na fast radio bursts, 18,900, 16.J0, 158 plus 6 na 5. Umuulit ito ng may iba't ibang tindi isang beses kada 16 na araw. Mahigit 400 araw na sunod-sunod minanmana ng mga empleyado ng Canadian na kolaborasyon na Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment ang prosesong ito. Ang pangalawang kamanghamanghang aspeto na natuklasan sa resulta ng pag-aaral ng mabilisang radio bursts ay ang kanilang labis na lakas ng enerhiya. Sa loob lamang ng ilang milisekundo, napapalaya ang enerhiya na katumbas ng daan-daang milyong araw. Anong uri ng dambuhalang nilalang sa sansinukob ang dapat na lumikha ng ganitong mga signal? Noon, inisip na ang ilang pag-uulit ay sanhi ng bakas ng aktibidad ng mga itim na butas at umiikot na mga bituin. Saan nagmula ang hindi pa rin nalulutas na radio burst na fast radio bursts? 18,666, J0 15, 8 plus 6.5. Ito ay galing 500 milyong liwanag taon mula rito, sa isang galaxy na bumubuo pa ng mga bituin. Sa ngayon, maaaring patay na ang bagay na ito dahil ang liwanag mula rito ay naglakbay ng 500 milyong liwanag taon papunta sa atin. Pero hindi rin natin ito tiyak na alam. Sa mga ganitong usapin, ang kawalan ng magawa ay parang pangalawang pangalan ng sangkatauhan. May ilang tao sa siyentipikong komunidad na nagpapalagay na maaaring ito ay isang magnetar o pulsar na naglalabas ng X-ray. Pero ang mga nabanggit na bagay ay mas mabilis ang pag-alog, hindi lang isang beses kada 16 na araw. May mga lumabas ding hinuha na ang naturang radio signal ay bahagi ng mas malawak na siklo na hindi pa natin kayang matukoy at maunawaan sa ngayon. Malinaw ang isang bagay, ang magulong at paulit-ulit na fast radio bursts ay dalawang magkaibang uri ng pagsabog. Laging nais ng sangkatauhan na makita ang nangyayari sa kalaliman ng kalawakan, ngunit minsan, maaari rin itong marinig gamit ang sensitibong kagamitan.
Mahalaga ring maintindihan ang mga signal na ito. Sino at ano ang nais iparating sa atin? O anong hindi pa nating nasasaksihang kaganapan ang nagdulot ng ganitong lakas ng mga alingawngaw? Dito nilikha ang proyektong Tanda sa Kalawakan na sinimulan ng Search for Extraterrestrial Intelligence. Ang layunin nito ay bigyan ng access ang mga karaniwang tao sa mga raw na datos na nakalap ng ilang teleskopyo. Ang mga ito ay lubos na naka-encrypt at maging ang pagbukas ng mga file na ito ay hindi madali. Pero ayos lang iyon. Nagbigay ang mga siyentipiko mula sa Instituto ng Paghahanap ng Buhay sa labas ng daigdig ng gabay na kailangang aralin ng mga kalahok ng mag-isa. Matapos matutunan ng user ang paggamit ng interplanetaryong file system, doon pa lang siya makakapag-aral ng impormasyong mula sa mga teleskopyo. Mukhang mahusay itong paraan para maramdaman mong isa kang klinikal na tanga. Pero kung seryoso, posible talagang may makapag-decode ng alien na signal at matuklasan doon ang isang panawagan ng tulong o isang banta. Kasabay nito, maiintindihan ng sangkatauhan na hindi kung nasaan sila ang problema, kundi may iba pa. Hindi talaga natin alam intindihin ang mga palatandaan mula sa labas dahil wala itong kasamang tagubilin. Kaya, hindi natin dapat sabihing tiyak na hindi sinubukan ng ibang mga sibilisasyon na makipag-ugnayan sa atin. Baka hindi lang natin ito napansin. Ano ang opinyon mo sa paulit-ulit na liham ng tao na walang patutunguhan, pinapadala gamit ang kanilang mga probe? Kung may matalinong sibilisasyon na libu-libong liwanag taon ang layo, kailan kaya nila matatanggap ang ating liham? Magpapatuloy kaya ang sangkatauhan? Ang sangkatauhan ay mag-e-exist pa kaya sa ika-31 o ika-41 siglo kapag dumating ang sagot? Ito ay seryosong mga tanong dahil ang mga distansya sa kalawakan ay hindi biro. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Mars? Ano ang naiisip mo kapag tinitingnan mo ang larawan ng ibabaw nito? Iniisip mo bang wala nang iba sa pulang planeta kundi mga bato at magkakaparehong maalikabok na tanawin? Pero malayo ito sa katotohanan. Ngayon, pinagmamasdan mo na ang totoong bagyong alikabok sa abot tanaw. Nagiging napakalakas nito na sa tindi ng pinsala, hindi lang isang bahagi ang naaapektuhan kundi ang buong planeta. At hindi makakalimutan ng Mars ang bagyong ito dahil nangyayari ito tuwing 5.5 taon sa Earth o tuwing 3 taon sa Mars. Ang alikabok ay bumabalot sa lahat ng bagay ng makapal na patong at hinaharangan ang sikat ng araw. Ano naman ang pakialam natin dito? Siyempre, una sa lahat, kung magpapadala tayo ng ating mga pananaliksik na aparato sa Mars, mabilis silang masisira sa ganitong mga kondisyon. At syempre, kung balak nating kolonisahin ang pulang planeta sa hinaharap, mapipilitan tayong mag-adjust sa ganitong malalaking sandstorm. At sa ngayon, magiging mahirap ito para sa atin dahil hindi natin alam kung bakit nangyayari ang mga bagyong ito at kung bakit sila paulit-ulit. Pero ano nga ba ang mga epekto nito? At ano ang dapat gawin para mabuhay sa gitna ng bagyong Marsiano? Dapat pansinin na dati iba ang atmosfera ng pulang planeta at maaaring may tubig pa noon. Kaya hindi ganoon kalaki ang mga alikabok na bagyo noon. Sa paglipas ng panahon, naging hindi na kaaya-aya at disyertong planeta ang Mars, kung saan halos nawala na ang patong ng atmosfera nito. Sa ngayon, mas mababa pa sa 1% ng atmosfera ng Mars kumpara sa ating planeta. Siyempre, hindi lang ito ang dahilan kung bakit may bagyo sa Mars. Hindi pa natin masasabi ng eksakto pero malamang na naging malaking salik ang temperatura ng planeta. Dahil paliit ng paliit ang atmosfera, hindi na kayang panatilihin ng Mars ang init tulad ng dati. At doon nagsimulang lumamig ang planeta. Bukod pa rito, nagkakaroon din ito ng malalaking pagbabago sa temperatura. Umaabot ito mula 27 degrees Celsius sa araw hanggang sa -100 at 33 degrees sa gabi. Dahil sa matinding pagbabago ng temperatura, nabubuo ang malalakas na hangin sa planeta. Sa Mars, mas madalas ang siklo ng alikabok kaysa siklo ng ulan. Paano nga ba napupunta ang alikabok sa hangin? Tuwing tag-init at tagsibol sa Mars, nabubuo ang mga alikabok na demonyo, mga ipo-ipo na nagpapalipat ng alikabok. Kapag pinainit ng sikat ng araw ang ibabaw, ang hangin na nasa pinakailalim ay umaakyat pataas, habang ang malamig na hangin ay bumababa para punan ang puwang. Lahat ng ito ay nagdudulot ng pagbuo ng mga espiral sa hangin na kung minsan ay umaabot ng hanggang 8.5 kilometro ang taas. Habang gumagalaw ang mga spiral na ito, sinisipsip nila ang lahat ng madaanan nila
at napakaraming alikabok ang kanilang nasasagap na kalaunan ay iniiwan nila sa atmosfera. Kapag nangyayari ito, ang langit sa Mars ay nagmumukhang mas madilim at ang alikabok ay nananatili sa atmosfera ng matagal. Mayroon pang ibang mga paraan at ang pinakakaraniwan ay ang epekto ng mga hangin. Medyo mahirap ilipat ang alikabok sa Mars sa hangin dahil ang mga particle nito ay elektrostatiko at, kumbaga, madalas na magkadikit, kaya napakahirap silang paghiwa-hiwalayin. Kailangan ng puwersa para gumalaw ang alikabok sa Mars. Madaling mapalipad ng hangin ang malalaking particle, kahit na sa unang tingin ay parang kabalintunaan ito. Ang totoo, ang malalaking alikabok ay hindi ganoon kalakas magdikit-dikit, kaya ang malalaking particle ay napapalipad sa hangin. Hindi sila kayang manatili sa ere ng matagal dahil masyado silang malalaki, kaya bumabagsak din sila matapos lumipad ng kaunti. Kapag bumabagsak sila, nagdudulot ito ng puwersa na nagpapahina sa matitibay na pagkakadikit ng mas maliliit na alikabok, kaya ang mga iyon naman ang napapalipad sa hangin. Doon, humihina ang grabidad ng Mars, kaya ibig sabihin, pwedeng manatili ang alikabok sa ere nang hindi bumabagsak, kahit ilang linggo o buwan. Ito ang dahilan kung bakit nabubuo ang malalakas at matagal na bagyo. Magaling magpanatili ng init ang alikabok mula sa araw. Pag uminit ang mga ito, ibinibigay nila ang naipong init sa atmosfera. Ngayon, ang mainit na hangin ay umaangat na parang alikabok na demonyo, pero mas malaki ang epekto. Nagiging sanhi ito ng mas mataas na pag-aalat ng lupa sa Mars. Mas maraming alikabok ang umaangat, kaya mas tumataas din ang pag-init ng atmosfera. Ang resulta ng lahat ng ito ay ang pagbuo ng isang bagyong alikabok. Kung ang bagyong alikabok sa Mars ay nangyayari lamang sa isang lugar, hindi ito gaanong mapanganib. Karaniwan, ang bilis nito ay mga 77 kilometro bawat oras. Ang bilis ng mga bagyo sa Earth ay kalahating mas mataas pa rito. Dahil manipis ang atmosfera, hindi ito masyadong nararamdaman at kadalasang hindi nakakasira ng kagamitan ng mga mananaliksik. Gayunpaman, laging may mga exception. Kung ang isang dust storm ay may kaunting malagkit na electrostatic na alikabok, kapag ito ay bumagsak, natatakpan nito ang sikat ng araw. Masama ito para sa mga gamit na may solar panels dahil hindi sila nakakakuha ng enerhiya. Dumarami ang mga problema kapag lumalaki ang bagyo. Sa tagsibol at tag-init, ang Timog Hemisphere ng Mars ang pinakamalapit at pinakamainit sa araw. Sa panahong ito, hindi pa natin alam ang dahilan. Pero nagsasanib ang mga bagyong alikabok at nagiging malaking bagyo. Siyempre, maaaring dahil lang ito sa magkalapit sila. Pero nangyayari ito ng may nakakagulat na regularidad. Kaya malabong nagkataon lang ito. Paano nga ba nabubuo sa Mars ang mga bagyo na kasing laki ng planeta? At sa ngayon, wala pang sagot ang mga siyentipiko sa tanong na ito. Nangyayari ang mga ito kada 3 taon sa Mars. Medyo kulang iyon para ipaliwanag gamit ang Milankovitch cycles dahil mas mahaba ang pagitan ng mga panahon doon. May isang teorya na ito ay isa sa mga yugto ng pag-unlad ng dust cycle. Ngunit hindi natin ito masabi ng tiyak. Karaniwan, ang mga dust storm sa Mars ay tumatagal lamang ng ilang araw. Pero ang mga dambuhalang bagyong ito ay maaaring magtagal ng ilang linggo. At tiyak na magkakaroon ito ng masamang epekto sa research apparatus natin. Mahalaga rito ang tinatawag na aerosol optical depth na nagpapakita kung gaano karami ang liwanag ng araw na naroroon. Dapat mas mababa sa 2 ang ganitong halaga para makapag-charge ng mga aparato gamit ang solar panels. Karaniwan sa Mars, ang halaga nito ay nasa 0.5 na nasa loob ng normal na saklaw. Kapag may malalaking dust storm sa Mars, umaabot ito mula 9 hanggang 11. Ibig sabihin, walang pumapasok na sikat ng araw. Dahil dito nabigo ang misyon ng Mars rover na oportunidad dahil ang mga solar panel nito ay tuluyang natakpan ng makapal na alikabok. Ito ang sanhi ng matinding pagkasira ng aparato. Hindi rin ibig sabihin na ligtas ang aparatong may nuklear na baterya sa ganitong sitwasyon. Ang malalakas na bagyo ay maaaring magpatigil ng komunikasyon, kaya walang signal na matatanggap ang aparato mula sa daigdig. Bukod pa rito, nasa panganib din ang mga satellite. Dahil sa napakaraming umiinit na alikabok, nagsisimulang lumawak ang atmosfera at itinatapon ang ilan dito sa orbit kung saan karaniwang gumagana ang mga satellite. Dahil dito, napipilitan silang baguhin ang kanilang landas ng paggalaw na nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Isipin mo na lang na sinakop mo na ang Mars. Hindi makakatulong ang mga solar panel sa iyo at habang nagwawala ang bagyong alikabok, malamang hindi ka makakakonekta sa daigdig.
Kailangan mong mag-isip ng paraan para makapag-self-sustain ka ng ilang panahon. Nakakatuwang isipin na ang malalaking bagyo ay sila rin ang sumisira sa sarili nila, kahit kakaiba itong pakinggan. Dahil ito sa tinatakpan nila ang sikat ng araw, kaya humihina ang mga hangin na siyang nagpapalutang ng mga alikabok sa hangin. At pagkatapos ng ilang sandali, tahimik na ulit ang Mars, malamig at nag-iisa. Pero pagkatapos, muling sasakupin ito ng isang bagyong kasing laki ng planeta. Ang huli ay nangyari noong 2018, kaya ibig sabihin, malapit na ulit magkaroon ng susunod. Sa tingin nyo ba, maiintindihan natin balang araw ang likas na katangian ng ganitong pangyayari? At paano natin ito haharapin kung sakaling makolonyal natin ang Mars? Galactica. Madalas nyo itong marinig, lalo na dito sa aming channel. Malinaw na ang larawan nito sa isipan nyo at malamang iniisip nyo ang isang spiral na galactica na ganito ang itsura. Pero iba-iba talaga ang mga galactica at pare-pareho silang kapanapanabik. Ano nga ba ang tunay na anyo ng mga kamanghamanghang estrukturang kosmiko? Pamilyar tayo sa spiral na uri ng mga galactica. Medyo kahawig nila ang isang ipo-ipo na nabubuo kapag umaagos ang tubig sa lababo. Karamihan sa mga galactica ang kilala natin ay spiral. Halimbawa, ang Daang Gatas o ang Andromeda, ang malaking galactica na pinakamalapit sa atin. Pero paano naman ang ibang mga uri? Ano-ano ang mga ito? Ilang dekada na ang nakalipas, naniniwala ang mga siyentipiko na ang ating Daang Gatas ay natatanging istruktura. Ibig sabihin, ito lang ang nag-iisang galactica. Noon, alam na nila ang Andromeda, ngunit akala nila isa lang itong ulap o nebula sa ating galactica. Binago ng Amerikanong astronomo na si Edwin Hubble ang lahat. Sa kanyang mga matematikal na kalkulasyon, natuklasan niya na ang Andromeda ay hindi talaga isang nebula, kundi isa ring galactica tulad ng Daang Gatas, na may trilyong-trilyong iba't ibang mga bituin sa loob nito. Dahil dito, kinailangang baguhin ng mga siyentipiko ang pananaw nila sa pagtukoy ng ganitong bagay. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong humigit kumulang 2 trilyong galactica sa universo. Noong 1936, gumawa si Edwin Hubble ng klasifikasyon ng mga galactica ayon sa hugis na ngayon ay kilala bilang sekwensya ni Hubble. Bukod sa mga spiral na galactica, tinukoy din ni Hubble ang mga spiral na galactica na may bar, elliptical, hugis lente at hindi regular. Tinatawag din silang irregular. Ayon sa siyentipiko, ang uri ng galactica ang nagtatakda ng kapalaran, pag-unlad at magiging anyo nito sa hinaharap. Magsisimula tayo sa mas pamilyar sa atin, sa mga spiral na galactica. Maaaring ituring na medyo patag ang mga ganitong bagay. Maliban na lang sa gitna nila na tinatawag na bulge. Ito ang pinakamaliwanag na bahagi ng galactica at mas siksik pa. Sa bulge, kadalasan ay may kumpol ng mas matatandang bituin. Dahil dito, mas madilaw ang kulay doon, habang nangingibabaw ang asul sa mga gilid. Bakit kaya kapansin-pansin ang bahaging ito? May isang teorya na ang ganitong pag-ipon ay nabuo dahil sa presensya ng isang napakalaking itim na butas doon. Ang bumubuo sa spiral ay tinatawag na braso ng galaksya. Kadalasan 2 ito, pero minsan mas marami pa. Doon mataas ang antas ng pag-ipon ng mga bituin, kaya mas aktibo ang pagbuo ng mga bituin doon. Karaniwan, ang mga braso ay nakaturo sa iisang direksyon. Kung hindi, malamang nagbanggaan ang sinaunang galaksya sa isa pa. Ang bulge ay pumapalibot din sa bahagi na tinatawag na galactic disk. Karamihan dito ay binubuo ng mga gas, alikabok ng bituin at mga batang bituin. Mayroon ding isang spherical na bahagi, isang hindi nakikitang bahagi ng galaksya na tinatawag na halo. Lumalampas ito sa nakikitang bahagi ng galaksya. Karamihan sa halo ay malamang na binubuo ng dark matter. Naglalaman din ito ng mga kumpol ng bituin at malabnaw na gas. Posible rin na ang halo ay naglalaman ng mga labi ng matagal nang namatay na mga galaksya. Tandaan na maaaring magkaiba ang densidad ng mga braso ng galaksya. Kapag mas siksik ang mga ito, mas nakakatulong ito para mas malinaw makita ang gitnang bahagi o bulge. At ano naman ang itsura ng mga spiral na galaksya na may bar? Mas pahaba ang mga ito kumpara sa karaniwang spiral. At mayroon din silang bar o peremічka kung saan dumadaan ang mga bituin sa gitna ng galaksya. Mula mismo sa bar na ito, lumalabas ang mga galactic na braso. Sa ibang aspeto, halos pareho lang ito sa spiral na galaksya. Sa katunayan, alam na natin na halos 2/3 ng spiral na galaksya ay may bar o peremічka.
At kabilang dito ang daang Milky. Susunod naman ay ang mga elliptical na galaksya. Sa unang tingin, maaaring mukhang isa lang itong karaniwang, kahit na higanteng bituin na may maliwanag na sentro. Karamihan sa mga bituin sa elliptical na galaksya ay matatanda na, kaya't nagiging kulay pula o dilaw ang itsura ng buong bagay. Dahil karaniwan ay kakaunti lang ang interstellar na gas sa loob ng ganitong mga galaksya, halos walang nabubuong mga batang bituin doon. May mga galaksya na hindi masyadong siksik at may mga galaksya rin na sobrang taas ng antas ng pagkasiksik. Ayon sa pamantayang ito, hinahati ang mga elliptical na galaksya sa mga grupo mula E0 hanggang E7. Ang E7 ay hugis ellipsoid, habang ang E0 ay halos perpektong bilog. Malaki ang pagkakaiba ng sukat ng mga galaksya. Maaaring 10 beses na mas malaki o mas maliit kaysa daang Milky. Mga lenticular na galaksya. Sa madaling salita, pinagsasama ng ganitong uri ang mga katangian ng spiral na galaksya at ellipsoid. May mga braso ang mga ganitong galaksya, pero halos hindi ito kita. Bukod pa rito, halos walang nabubuong bagong mga bituin doon dahil sa kakulangan ng materyang pangbituin. Karamihan sa mga naroon ay matatandang bituin na kulay dilaw o pula. Ang lenticular na galaksya, tulad ng spiral, ay may patag na disk at bulge. Mga 20% ng mga galaksya sa universo ay maaaring kabilang sa ganitong uri. Tungo tayo sa pinakakawili-wili, ang mga hindi regular na galaksya. Bakit nga ba ito tinawag na hindi regular? Sa madaling sabi, dahil hindi sila katulad ng spiral, elliptical o lenticular na galaksya. Ang mga ganitong galaksya ay walang tiyak na hugis. Sa totoo lang, ito ay simpleng kumpol ng mga bituin na pinag-isa ng grabidad sa hindi maipaliwanag na ayos. Sa ilang irregular na galaksya, hindi mo pa nga matukoy kung nasaan ang gitna. Pero bihira lang din silang matagpuan sa universo. 5% lang ng lahat ng galaksya ang ganito. Pero ano nga ba ang naging dahilan kung bakit may mga ganitong kakaibang bagay sa kalawakan? Hindi natin masasabi ng eksakto dahil bawat galaksya ay maaaring may iba't ibang dahilan. Malamang, dati ang ganitong galaksya ay kabilang sa ibang uri at may karaniwang anyo. Halimbawa, maaaring nagkaroon ng mga mapanirang proseso dito na labis na nagbago sa anyo nito. Minsan, ang galaksya ay basta na lang bumangga sa iba. Sa ilang hindi regular na galaksya, makikita pa ang dati nitong anyo, pero ang iba, wala na talagang kamukha. Maaari ring ituring na hiwalay na uri ang tinatawag na mga singsing na galaksya. Sa gitna nito ay mayroong ubod, pero pagkatapos nito, wala na. Puro kawalan. At saka pa lang magsisimula ang singsing na pumapalibot mismo sa ubod. Ang singsing na ito ay binubuo karamihan ng mga batang bituin. Kabilang sa mga singsing na galaksya ang kilalang Ophecthog sa konstelasyon ng Ahas. Siyempre, maaari ring iklasipika ang mga galaksya sa ibang paraan. Halimbawa, maaari ring itangi ang mga duwending galaksya na mas maliit ng ilang ulit kaysa sa mga karaniwang galaksya. Ngayon, alam na natin ang mga pangunahing uri. At dito lumilitaw ang isang kawili-wiling tanong. Paano nga ba naunawaan ng sangkatauhan kung anong hugis meron ang ating galaksya? Noong taong 1785, nagpasya ang Britanikong astronomo na si William Herschel na alamin kung ano nga ba ang itsura ng ating galaksya. Upang magawa ito, gumawa siya ng espesyal na mapa na may lahat ng kilalang bagay noon na dapat matagpuan sa ating galaksya. Noon, malayo pa siya sa totoong larawan, ngunit iyon ang unang pagtatangka at nailatag na ang simula. Binalikan lang ang tanong na ito noong ika-20 siglo. Tinukoy ng Amerikanong astronomo na si Carl Shapley ang distansya mula sa solar system papunta sa mga umiikot sa gitna ng Milky Way na globular clusters, na tumulong sa kanya upang makagawa ng konklusyon. Tayo ay nasa isang dulo ng ating galaksya. Ngunit inakala ni William Herschel na ang araw natin ay nasa gitna ng Milky Way. Kapag tumingin tayo sa langit mula sa lupa, makikita natin ang guhit ng mga bituin na bahagi ng ating galaksya. Ito ang tumulong upang matukoy ang posibleng hugis ng Milky Way, alinman sa spiral o parang lente. Upang malaman ng eksakto, kailangan tukuyin kung may spiral na mga braso ang galaksya. Ang radyoteleskopyo ang tumulong sa mga astronomo gumawa ng galactic na mapa. Noong 1958, lumitaw ang una nito na malinaw ang spiral na pattern. Sa kasamaang palad, marami pa rin tayong hindi alam tungkol sa daang magatas.
Marami pang lihim ang itinatago ng ating galaksya. Halimbawa, hanggang ngayon ay hindi pa rin natin tiyak kung ilan talaga ang mga braso ng daang magatas. Ano pa kayang mga kawili-wiling bagay ang maaari nating matuklasan tungkol sa mga galaksya sa hinaharap? At posible kayang makadiskubre pa ang mga siyentipiko ng isa pang natatanging uri na hindi pa natin nakikita noon. Mars, ang pulang planeta. Sa loob ng maraming taon, inaakit nito ang mga siyentipiko mula sa iba't ibang panig ng mundo na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang malaman pa ang tungkol sa napakamisteryosong planetang ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang misyon ng Mars rover na Perseverance at ipapakita namin sa inyo ang mga larawan na kuha nito habang nasa Mars. Anong mga kawili-wiling lugar ang naroon? Ano ang itsura ng langit? At ano ang natatanging nakita natin dahil sa Mars rover? Ang pangunahing layunin ng Perseverance ay pag-aralan ang heolohiya at klima ng planeta noong nakaraan, mangolekta ng mga bato at regolith mula sa Mars at maghanap ng sinaunang mikrobial na buhay. Ito ang pinakaunang colored na larawan na may mataas na resolusyon na ipinadala sa atin ng Perseverance matapos ang paglapag nito noong 18 ng Pebrero, 2021. At ito naman ang mismong sandali ng paglapag ng Mars rover. Ang larawan ay kuha ng kamera na nasa loob ng landing module. At ito naman ang mga larawang nakuha natin gamit ang kamera ni Sherlock Watson na matatagpuan sa dulo ng espesyal na robotic na braso. Dito, mas detalyado nating mapag-aaralan ang mga bato gamit ang kanang kamera ng Mastcam Z. Mas maganda pa ito kaysa sa mga pelikulang tungkol sa kalawakan. At paano nga ba ang itsura ng langit sa pulang planeta? Gamit ang kanyang kamera, naitala ni Perseverance ang isang tunay na kakaibang pangyayari. Natakpan ng Phobos, isa sa mga buwan ng Mars, ang araw. Ito ang pinakamalawak at mataas ang resolusyon na obserbasyon ng solar eclipse ng Phobos na kailanman ay nagawa mula sa ibabaw ng Mars. Halimbawa, si Perseverance ay nagsiselfie. Ngayon, siya ay diretsong gumagalaw sa kanyang ruta. Dito makikita ninyo ang mga totoong alikabok na demonyo. Malalakas na hangin na nabuo
malapit sa bunganga ng Jezero noong ika-20 ng Hulyo, 2021. Ang nasasaksihan natin sa Mars gamit ang Perseverance ay isang realidad na dati ay hindi natin kayang makita. At wala kaming duda na magpapakita pa ng gilas ang Mars rover. Ano sa tingin mo? Ano pa kayang mga kawili-wiling bagay ang maaari nating matuklasan sa Mars? Samantala bilang panghuling salita, mag-enjoy muna kayo sa mga larawan ng pulang planeta.